Hello, good morning po. Ano po, punta po tayo. Bali, ano po ako ngayon, pang-umaga. Tawag po dito sa duty na to ay hayabang. So, early shift po yun sa atin. Alas 7 po ng umaga hanggang alas 6. Alas 4 ng hapon. So, yun po yung span ng duty. Shifting po kasi pag caregiver ka dito. Ako po, tatlong shift po yung sa akin. Early shift, late shift, saka pang-gabi. So, yun po ang shifting ng pag-caregiver po. Minsan, may pang may tinatawag na knitting or yung print. Yan. So, yan. Nakwento ko lang. Bali, nagtsatsalang po ako. So, normally po, pag umaga ako, ito lang po yung pinitake bilang. Kasi, yan, saka ano pala, nag-slice lang po ako nito sa kamatis. Konti lang. Kasi, kailangan health conscious po tayo. Pag nagkakaedad, syempre, dapat health conscious tayo. Kawawa yung family natin pag wala tayo. Especially yung anak natin. So, kaya ito po. Sa umaga, antioxidant lang ako. Dami po. Ito po yun. Mura lang ito eh. Kahit sa Pilipinas, alam ko marami po. Yun lang po yung pinatsa ako sa umaga. Ako dito sa Japan. Ano pa po ito? Hanggang Marso pa po eh. Kasi next month, February, yun ang pinakamalaki sa buong taon talaga. Kasi po yun ang winter eh. Dito po sa Yokohama, hindi po masyado nag-snow po pala dito. Compared to yung ibang part ng Japan, sa Niigata, yung mga nasa bandang norte ho, medyo ano yan sila. Ngayon, talaga nag-snow po dun. Hokkaido yan. Ano po snow doon, malakas. Dito naman sa Yokohama, may taon na wala. Parang ngayon taon, hindi pa ako nag-snow eh. Last year din po wala. Tsaka po, mag-alas 6 na, papasok na ako. Kayo po ba, kamusta? Yung mga kapwa ko, OFW, kapwa ko Pilipino nagtatrabaho dito sa Japan. Kamusta po buhay nyo rito pag winter? Kasi alam ko pag winter, mahirap talaga eh, no? Di tulad sa atin, sanay tayo ng naka-t-shirt lang. Hindi tulad dito, marami kang suot. So, yun lang po. Maya alis na po ako eh. Update ko po kayo. So, yun. Ito na po, nakapag-base na ako. Makapal po itong gamit ko. Bali, syempre, sobra lamig sa amin. Nakabisikleta lang po. Kailangan din po natin ng guantes. O, yung gloves para hindi tayo, ma-frostbite. May bukas na. May mga kapitbahay na. May magising na. Narinig ko niya ng sasakyan nila eh. Sarap ng tsa sa sa morning. Especially pag ganito, yung malamig yung klima. Sarap eh. So yun. Ano po ba yung ginagawa ng isang caregiver dito sa Japan, normally po, yung basic po na trabaho namin. Nagpapakain, nagpapaligo, nagpapainom ng gamot, nagtitake ng vital signs, nagpapalit ng diapers. Halos yan lamang po. Tulad po ngayon, hayabang po ako. Ang trabaho po ngayon is magpakain ng breakfast, saka magpalit ng diapers after nila mag-breakfast. Tapos po nun, baka po magpaligo ako. Sa trabaho ko po kasi, ang normally gumagawa po ng pagpapaligo yung mga part-timer. Pero hindi ko po nakita yung shift ko ngayon kung may kasama akong part-timer o wala. So pag may kasama po akong naka-duty part-timer, sila po yung nagpapaligo. Pero pag wala naman, ako po talaga yung kami. Yung mga empleyadong regular, kami po nagpapaligo. Tanong, mahirap ba yung trabaho?
Depende po sa facility o sa ano care home po na papasukan nyo. Iba-iba po kasing klase. Meron pong maramihan, may konti, meron namang para silang ano lang, parang nasa nag-recreation lang, ganun. Sa trabaho ko po, ang tawag po, unit care. Ibig sabihin po nun, kada isa pong kwarto, isa lang yung naninirahan. Isa lang yung nakatira. So, sa isang unit po, kada po isang unit, isang block po, 10 kwarto po yun. So, ibig sabihin, sa trabaho ko, sa isang unit, 10 tao po yung 10 tao po yung aming binabantayan po. So, ganun lamang po. 10 lang sila. So, sa unit ko, yung 10 na yun, hindi naman po lahat yun alagain. Siguro, 7 doon, hayaan nyo lang sila libre. Kaya nilang kumain mag-isa, kaya nilang pumunta sa toilet mag-isa. Kumbaga, i-assist mo lang sila pag yung naihi. Kasi syempre, pag nagkakaedad, binabalisaw-saw na po yun, di ba? Or wala nang control. O may incontinence kung tawagin. So, yun lamang po. Bibigyan mo lang sila ng diaper or ng pants para sila na magpapalit. May gano'n, no? So, madali lamang po. Sa pagpapaligo, ganun din. Hindi namang mahirap. Kaya masasabi ko na yung bilang isang caregiver dito, yung natatanggap mong sweldo, sobra-sobra sa tinatrabaho mo eh. Kasi, hindi ho ganun kapagod talaga. Mas marami pa ho yung nakaupo ko eh. Kumbaga, pera na lang. Syempre, may mga exemption. Halimbawa po, may natumba, or may aksidente, or yun, no, may namatay, iba po yun, medyo nagiging busy po, pero rare po mangyayari yun kasi pag kilala mo na yung pasyente mo, yung inaalagaan mo, alam mo kung paano siya alagaan. Hindi po yung aksidente po talaga maiiwasan po yun. So ganun po. Kaya sa trabaho ko sobrang ano po namin, sobrang petics lang. Kaya yung sinusweldo namin sulit eh. So sa mga kapwa ko na Pilipino na nagke-caregiver dito, ano po ba masasabi ninyo sa trabaho ninyo? Masaya po ba kayo? Kasi for me personally, masaya naman ako kasi 13 years na po ako sa trabaho ko eh, saka sa company ko eh. Hindi po ako umalis, hindi po ako lumipat ng company. Talagang dyan lang po. Kasi hindi ko po may imagine nyo na makakatanggap ako ng ganong kalaking ng sweldo na ganon sa ibang lugar eh, sa ibang kumpanya. Kaya kahit pa paano worth it naman yung pag-stay ko sa company namin. So sa mga gustong mga kapwa ko Pilipino na around Yokohama na gustong mag-caregiver, so PM lang po kayo, lang po kayo dyan, comment lang po kayo, re-reply ko po kayo kung gusto niyo po magpa-recommenda. Kasi po naghahanap din po kami ng mga empleyado pa. So, sa mga gusto pong pumasok, kung naghahanap po ng trabaho as caregiver dito sa Yokohama, Japan. Dito po kami sa may Konanday. Comment lang po kayo below para po ipapakilala ko kayo sa i-recommend ko kayo sa company. So, yun po. Sana po sana dumami pa tayo nagke-caregiver dito. Kasi ang dami yung matanda talaga dito sa Japan ngayon eh. No. So, ayan. Update ko po mamaya. Madilim pa rito. Ayan po dami ito.
So yun, medyo maaga po ako, no? 6:30 pa lang. So, medyo may time pa tayo para makapagpahinga konti. So, yun. At least mga 10 minutes before, mga 6:50, labas na po ako para ano. Kasi magbabasa ka pa ng ano eh, ng mga endorsement letter. Kasi kahapon po, day off po ako. So, every time po na, yun, papasok ka, kailangan mo magbasa ng endorsement para yung flow ng trabaho, hindi ka malilito. Medyo malamig pa rin. So, yun lamang po. Tulad po na sinabi ko kanina, no, sa mga gusto pong magtrabaho dito sa Yokohama, Japan, especially sa Konanday, comment lang po kayo at i-showcase ko po kayo o i-recommend ko po kayo dito sa company. So, comment lang po kayo dyan. Bye-bye. Thank you for watching. Please subscribe na rin po. Thank you. Bye-bye.